Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa Barangay 27 sa Bacolod City pasado alas 12 kanina hating gabi. Agad rumisponde ang mga bumbero at tumulong na rin ang ilang residente sa pag-apula. At sa BFP, mahigit 200 pamilya ang nasunugan. Iligal na koneksyon ng kuryente raw ang isa sa tinitingnan posibleng dahilan ng sunog. Patuloy ang investigasyon. Pagsabay sa lumalawak na teknolohiya at mga tungkulin ng mga communications practitioner ang naging sentro ng talakayan sa 32nd National Public Relations Congress sa Quezon City. Pinangunahan ito ng Public Relations Society of the Philippines at pinag-usapan ng mga estratehiya para makasabay sa teknolohiya tulad ng social media at artificial intelligence. Tinalakay rin ang kahalagahan ng industriya ng komunikasyon na may malaking papel para masiguro ang paghahatid ng tamang impormasyon sa publiko. If you're looking towards humans and understanding that your role is to connect meaningfully with them, then you will realize the tools that we have, AI, big data, all of that, is a way to connect more meaningfully and in a more relevant way with stakeholders everywhere. Sibak sa pwesto ang mga pulis Maynila na nadeklara ng pag-aresto sa ilang umano'y suspect nitong Miyerkules. Pero ang lumalabas po sa investigasyon, sinaktan at ninakawan umano ng mga pulis ang mga dinampot nilang lalaki. Saksi, si Maki Pulido. Nag-uusap sa gilid ng kalsada nitong Martes ang nakaputing si Chester Dumaran at nakaitim na si Nicole Owen Suliasa nang paligiran sila ng 8 lalaki at saka pinusasan. Pagkatapos ay isinakay si Dumaran sa itim na SUV habang si Suliasa ay isinakay sa pulang sedan. Nangyari ito bandang alas 3:30 ng hapon. Pagsapit ng hating gabi, muling makikita ang black na SUV na nakaparada sa tapat ng isang kainan. Mula sa SUV, makikita ng tumatakbo palayo si Dumaran. Pagkatapos ng ilang minuto, may mga humahabol ng mga lalaki. Nasa loob na ng parehong sasakyan si Suliasa. Ang National Police Commission nababahala sa mga nakuhanan ng CCTV hating gabi ng September 10. Taliwas kasi yan sa sinabi ng Manila Police District Drug Enforcement Unit na inaresto nila si Suliasa sa drug enforcement operation na ikinasa sa parehong oras. Sa affidavit of operation, ang itim na SUV ito ang inilistang ginamit na sasakyan sa operasyon. Nakakulong ngayon si Suliasa sa Manila Police District dahil sa kasong possession and distribution of illegal drugs. Inilistang at large si Dumaran. Ang nakasulat po na nangyari po na inaresto sila ay September 10 na po, 2025 at around 12:50 a.m. in front of Sizzling Restaurant. Ang totoong nangyari ayon kay Dumaran, isinakay sila sa sasakyan, inikot sa ilang bayan sa Rizal, pinagnakawan at sinaktan. Pagkatapos ay sakalang nagpakilalang pulis ang mga dumukot sa kanila. Pagkuha po ng cellphone ko, meron po akong Gcash account doon. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. 10 buwan ko pong inipon yan, ma'am, para po sa 1 taon ng anak ko. Kasama rin umano sa sasakyan noon ang hepe ng Manila Police District Drug Enforcement Unit. Iniimbestigahan ng NAPOLCOM ang mga pulis na nasa sasakyan. Ang hepe na isang police major, 2 master sergeant, 2 staff sergeant, 1 corporal at 1 patrolman. Sinundo po namin si hepe nila sa headquarters. Then gumawa po sila ng plano sa gilid lang po ng sasakyan habang nasa loob po kami ng sasakyan. At saka po kami umalis patungo po ng Rizal. Humihingi ngayon ng proteksyon ng mga biktima, lalo na para kay Suliasa na nakadetine ngayon sa Manila Police District. Pag malaman po ng mga pulis na lumalaban po para sa asawa ko kasi maningis po yung konsensya ng asawa ko. May gawin po silang masama sa asawa ko kasi nandun po sa loob yung asawa ko. Ayun lang po yung kinakatakot ko. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ng MPD, pero pinarelieve na sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Wala munang taping pero abala pa rin sa iba't ibang commitment si Bea Alonzo. Bukod sa pagiging businesswoman, nakalaan pa rin ang kanyang oras sa travel at maraming family events. Lalo't marami raw siyang na-miss sa mahigit 2 dekadang pag-aartista. Nabuhay naman ang interes ng fans sa personal life ni Bea, nang minsang magpalitan sila ng messages ni John Lloyd Cruz.
Inibitahan kasi ng aktor si Bea sa kanyang tahanan at pinapasama raw niya sa aktres ang boyfriend niyang si Vincent Ko. Nakakatawa lang si Idan, as I call him. Nakalimutan niya ata na nag-WhatsApp naman kami o nag-Viber naman kami at may number naman. Hindi ko naman doon siya nag-message. Nakalimutan niya ata na maraming tao doon. Pamparelax na may dose of adventure. Ang gandang alok ng Dao Falls sa Samal Island sa Davao del Norte. May hiking na aabot ng 5 minuto bago masilayan ng napakagandang talon. 40 pesos ang entrance fee at pwede ring umarkila ng cottage sa halagang 200 pesos. At may tinatago ring ganda ang dalawang bayan naman sa Ilocos Norte. Sa bayan ng Marcos, mistulang Hidden Paradise ang Simbucal Falls na nababalot ng mga berdeng puno. Ang tubig dito napakalamig at napakaklaro at pwede ring mag-diving. Sa Pagudpud, matatanggal naman ang pagod sa isla ng Dos Hermanos na binubuo ng malalaki at maliliit na mga rock formation. Pwede mag-island hopping gamit ang bangka. At sa barangay, may mga kuweba sa loob na pwede ring puntahan. At makipag-unay lang daw sa kanila kung nais bumisita. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.